Tingin natin mga kababayan, malabo yung mga insinuations, yung kwento ni Toby Chango. Ang gustong protektahan ni Saldico po si Martin Romualdez. Malabo man po na protektahan ni Saldico si Martin Romualdez. Laman dapat kasi unang-una na dapat na protektahan kay Martin Romualdez kasi si Martin Romualdez hindi man sabit sa insertions. Ang nagapirma doon sa BICAM report, mga kababayan, malinaw na si Saldico man lang at ibang mga congressmen at senators kasi si Martin Romualdez po hindi man parte ng BICAM. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Na-interview ni Pinky Webb sa Billionaire News Channel noong Friday si Toby Chango, nabutas Congressman Toby Chango. Ayan ito yung report ng Billionaire News Channel kahapon. Sabi diyan, Chango unlikely to return to face flood control probe. Sabi ni Toby Chango, may mga clear indications daw na itong si Saldico na dating chairman ng House Committee on Appropriations walang intensyon na bumalik sa ating bansa. Despite summons from the ICI, sabi niya, nung pinauwi na siya at na-shorten yung kanyang travel period, instead na humarap, nag-resign siya as a Bicol representative. On the day na matatapos yung last day ng notice para hindi siya humarap sa Ethics Committee, so ayaw niyang humarap, sabi ni Chango. 2 beses na na-invite sa ICI, ayaw niyang humarap. The lawmaker warned that the government's failure to compel Co's return could fuel public suspicion that he was being protected by powerful figures. Sa tingin ko, yung gobyerno dapat mapauwi si Saldico before the end of the year. Kapag hindi nila napauwi, sa tingin ko magagalit yung tao. At mabubuo na talaga yung isip ng tao. Asked by Webb, whom ko might be protecting. Ang sagot ni Chango, ang pwede niya lang ituro si Speaker Martin, di ba? Referring to late Representative and former Speaker Martin Romualdez. Chango said, he did not sense determination from the government to bring Ko back. Hindi ko talaga maintindihan. Makikita mo naman kapag porsigido ang gobyerno, di ba? Pero dito, meron ba sa gobyernong porsigidong pauwiin si Saldico? Iyan ang mga sinabi, mga kababayan ni Toby Chango. Diyan na niya, Mr. Maravillas, masasabi mo niyan. Tingin natin mga kababayan, malabo yung mga insinuations, yung kwento ni Toby Chango. Ang gustong protektahan ni Saldico po si Martin Romualdez. Malabo man po na protektahan ni Saldico si Martin Romualdez. Laman dapat kasi unang-una na dapat na protektahan kay Martin Romualdez kasi si Martin Romualdez hindi man sabit sa insertions. Ang nagapirma doon sa BICAM report, mga kababayan, malinaw na si Saldico man lang at ibang mga congressmen at senators kasi si Martin Romualdez po hindi man parte ng BICAM. Di ba? Bakit poprotektahan ni Saldico? Maybe yung sarili niya kasi si Saldico mismo nakapirma as Chairman Committee on Appropriations. At sabi nga sa mga naunang reports, hindi man choice ni Martin Romualdez si Saldico bilang Chairman ng Committee on Appropriations. Ang choice sana yung Vice Chairman si Kimbo. Lang nirecommend ng majority sa mga party list congressmen kasi presidente ng Party List Association. Sama ng mga party list si Saldico kasi si Saldico po party list representative. Yun pala yung nangyari niyan. O diba? Si Saldico nakapirma. So kung may dapat protektahan si Saldico, sarili niya. Diba? Ganun yun. At sabi nga natin mga kababayan, malinaw. Ang nagmosyon sa pagtanggal kay Saldico, pag-declare na bakante ang chairmanship ng Committee on Appropriations noong January, si Sandro Marcos, pamangkin ni Martin Romualdez. At ang presiding po, siyempre si Speaker Martin, recorded po. Napakalinaw mga kababayan, panoorin ninyo. Session resumed. Uh, Majority Leader.
Majority Mr. Leader Speaker, si Sandro. I move to declare vacant the position of Chairperson of the Committee on Appropriations. There's a motion. The chair hears no objection. Said motion is carried. Session suspended. Sa walang rason, para proteksyonan mga kababayan ni Saldico si Martin Romualdez na siya ang nag-preside sa motion ni Sandro Marcos para ibakante yung Committee on Appropriations vacant. And later on, in-announce ni Saldico na nag-resign daw siya for health reason. Di ba? So bakit naman po poproteksyonan ni Martin Romualdez si Saldico na lumalabas may basbas si Martin para sa motion ni Sandro na ibakante ang chairmanship ng may hawak si Saldico, chairmanship ng Committee on Appropriations. O di ba? So malamang masama ang loob ni Saldico kay Martin Romualdez. So kung masama ang loob ni Saldico kay Martin Romualdez kasi nawala siya as chairman ng Committee on Appropriations, bakit po proteksyonan ni Saldico si Martin? Nakita ninyo, mga kababayan, ang butas ng mga statement ni sa bagay na butas representative siya, kaya may butas. Ang butas, mga kababayan, sa mga statement ni Toby Chanco, hindi po parte ng insertion si Martin Romualdez. Hindi siya member ng BICAM. Wala siyang pirma doon kasi wala man siyang pangalan, hindi man siya kasama. Ang kasama po, si Chis Escudero, tapos si Saldico mismo, kasi siya yung chairman ng Committee on Appropriations. Tumalabo yung mga akusasyon po ni Nabotas Congressman Toby Chanco. Palinaw na pinopolitika kasi may ambisyon siyang pumalit kay Martin kasi. Hindi nangyari. Gusto rin sana na maging chairman Committee on Appropriations o kung hindi, mga kababayan, maging speaker mismo. Di ba? Kaya lang wala man po na magusto sa kanya na bumoto bilang speaker. Tapos yung pagpauwi kay Saldico, mismong si dating speaker Martin Romualdez po yung nanawagan kay Saldico na umuwi. Ito yung report ng Inquirer. October 14, 2025, Romualdez, Saldico should heed ICI summons. Return to the Philippines. Kaya mali po yung mga sinasabi ni Toby Chanco. Yan ang sabi dyan. Former Speaker Martin Romualdez said he believes any resource person, including former Ako Bicol Representative Saldico, invited by the ICI, should heed its summons in return to the country. Romualdez made a remark after the conclusion of the ICI hearing where he was invited to discuss his familiarity and personal knowledge of alleged insertions in the national budget. Ko, who was subpoenaed alongside Romualdez, did not attend the hearing kasi nasa ibang bansa po. So yung decision po, lalo't nag-resign na si Saldico bilang congressman, wala na yun sa kontrol ng Congress. Wala na sa kontrol, mga kababayan, ni Speaker Martin, kahit nga po dating Speaker Martin Romualdez, kahit nga po ni incumbent Speaker Boji D. Yun ang sinabi ni D. Wala na sa kontrol. Pribadong tao na po si Saldico. Kumbaga, pwedeng manawagan si Toby Chanco sa DFA. Kaya lang, may legal process po na dapat sundin. Yung, alimbawa, cancellation ng sinasabi niya ng passport para mapilitan si Saldicong umuwi. Dadaan po yun sa legal process. Hindi man yan tulad ng EJK ng previous administration. Di ba po? Hindi man po pwedeng i-cancel basta-basta ang passport ni Saldico kung walang court order po. Ayon yan po sa Philippine Passport Act. Without a court order, hindi man po pwedeng i-cancel yung passport ng tao. So yun ang requirement, court order. Pangalawa, dapat may final conviction sa isang criminal case. Or kung pugante from justice. Pero tingnan ninyo si Harry Roque nga po. Sige pang daldal ni Harry Roque. Puganti na. May warrant of arrest na yon. Mga kababayan, kasi yung kaso niyang qualified human trafficking. Si Saldico po, wala pa mang ganon.
So, mahabang proseso pa po. Kaya malabo itong mga pinagsasabi, mga kababayan ni Toby Chanco. Kailangan pong dumaan sa legal process. Bawat isa sa atin, lalo na itong mga officials na to, just like any other person, entitled sila sa tinatawag na due process. Si Digo nga, entitled sa due process, although hindi siya nagbigay ng due process sa mga naging biktima ng AJK. Di ba po? Ngayon, since yung ICI may recommendation na po, nakasuhan si Saldico. Pero sa ombudsman pa man lang yon. But anyway, so posible nang makancel yung passport ni Saldico pag umusad na po yung kaso. Ganun po, umusad na yung kaso at may ruling na po. Pero si Toby Chanco, alam niya yan, yung mga prosesong ganyan. Congressman siya, pero nag-iingay siya ngayon, mga kababayan, para lang maipinta po sa publiko na ang dahilan kung bakit mga kababayan hindi makauwi si Saldico, pinoprotektahan daw kasi ni pinoprotektahan ni Martin Romualdez. Malabo po. Malamang may hinanakit yun si Saldico kay Martin Romualdez. So, walang rason para protektahan niya si Martin. Di ba pa? At saka hindi man kailangan protektahan si Martin. Kayang-kaya ni Martin i-defend yung kanyang sarili. Unang-una, wala siyang pirma. Hindi siya parte sa insertions. Nakapirma si Saldico. Saldico, Grace po, Stella Kimbo, Cynthia Villar, etc. Walang Martin Romualdez dyan. Mayroon po JB Ejercito, nakapirma. Si Francis Tolentino, si Jinggoy Estrada, tapos si Chis Escudero, Senate President. Walang Speaker Martin. Kaya walang rason na protektahan si Martin Romualdez. Hindi siya parte ng BICAM report. Hindi man siya nag-attend yan kasi hindi man siya member. Kasi that is traditionally, hindi man talaga yung speaker member ng BICAM. Pati yung Senate President kasi hindi man talaga sila traditionally part. Kaya lang si Chis Escudero, in-insert niya yung sarili niya. Pumirma talaga. Sumama sa BICAM. Pumunta pa mga kababayan sa Congress. Nauli kam. Bakit walang sinasabi si Toby Chanco tungkol kay Chis Escudero? Bakit lagi ang target niya si Martin Romualdez? Di ba kataka-taka? May galit talaga siya kay Martin Romualdez, mga kababayan, kasi hindi niya matapatan yung impluensya ni Martin. Naging speaker siya, hindi. Walang magusto mag-nominate mga kababayan kay Toby Chanco. Sige, dikit sa ating Pangulong Bongbong, pero hindi siya binabasbasa na maging speaker. Masama ang loob ni Toby Chanco. So sana, ang asikaso ni Toby Chanco, yung mga questionable na mga flood control projects sa distrito niya. Makita niya, Mr. Maravillas, may mga questionable ba? Marami po. Gusto ninyo malaman? Ito post mga kababayan ni Attorney Jesus Falsis. Matagal na itong pinost niya. 2 months ago. Sabi diyan sa post ni Pilipinas Today. Nabutas 4 billion flood control projects with nothing to show for it. Alam ba ni Chanco? Kita mo? Almost 4 billion pesos for flood control projects were poured in Navotas from 2023 to 2025 with nothing to show for it. Bahang-baha pa din sa Navotas kahit konting ulan lang, mababasa sa expose ni Attorney Jesus Falsis. So ito dapat ang tutok. Nangingialam si Toby Chanco sa ibang mga bagay-bagay, sa ibang tao. Dapat ang ipaliwanag niya muna yung nasasakupan niyang distrito. Kumusta naman yung na-allocate na 4 billion pala na flood control project sa Navotas? Kumusta naman? Bakit daw? Sabi niya, hindi ako nagtatanong niya. Yan ang tanong ni Atty. Falsis. Bakit laging baha pa rin sa inyo? Sige, pakialam ni sa kung ano-anong bagay. Pakialaman mo yung distrito mo kasi district congressman ka.
Tama po mga kababayan. Ito yung post ni Palsis. Toby Chanco flood control contractor cited in contempt by Senate. One of the top 15 flood control contractors revealed by BBM Top-Notch Catalyst Builders Incorporated represented by Yomir Villanueva was absent from the Senate hearing and cited in contempt. Ang problema, most of Top-Notch projects are in Abuta City, the territory of Congressman Toby Chanco, who is the only representative of Nabutas. Almost 4 billion pesos for flood control projects were poured in Nabutas from 2023 to 2025 with nothing to show for it. Bahang-baha pa din sa Nabutas kahit konting ulan lang. Grabe ang overpriced projects. Pumping stations were priced at 250 to 260 million pesos. Tapos may multi-purpose building worth 200 million pesos. Ano nga sabi ni Toby Chanco for the latest few weeks, for the last few weeks, imposible daw na hindi alam ng congressman ang mga infrastructure in flood control projects sa distrito niya. So we should assume rightfully that Toby Chanco knows all of these projects and that one of the contractor for flood control is Top-Notch, isa sa top 15 contractors na binunyag ni BBM. Ang tanong, ano koneksyon or ties ni Toby Chanco sa Top-Notch Catalyst Builders Incorporated at kay Yomir Villanueva? And syempre, I have to ask, kamag-anak ba ni Senator Joel Villanueva itong si Yomir Villanueva? Sabay tawa ni Falsis. Toby Chanco, okay lang i-expose ang korupsyon ng congressman. Kaso baka gusto mo tumingin muna sa salamin. Tama si Atty. Falsis po. Before niyang tingnan punain si Martin Romualdez, pati si Saldico, problema niya yung problema ni Saldico. Kayang-kaya man ni Saldico ngarapin yung problema niya. Di ba? Pati si Martin Romualdez, kayang-kaya niya ngarapin yung problema. Kung baga mayroon. Anong paki dito ni Toby Chanco? Harapin din sana ni Toby Chanco yung problema niya sa distrito niya. Ipaliwanag niya muna. Yan ang punto ni Atty. Falsis. Tingin-tingin din sa salamin muna. Lumalabas parang cover ito para hindi mapag-usapan yung buhay niya. Diversionary, deflection. Tactics, mga kababayan, ang ginagawa ni Toby Chanco. Pinapalabas niya, malinis siya. Yung iba, madumi. Di ba po? Ito pa, report ng Inquirer noong September 5. Chanco told Diskaya firm isnag flood control deal in Nabutas. Lugar niya po. Nabutas representative Toby Chanco has been urged by fellow lawmaker to check his own backyard first, noting that a company owned by the Diskayas was able to bag a contract for flood control projects in his district. In an interview, sabi ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin that Chanco's call for transparency should start with his own district, noting that the issues mentioned by the Navotas lawmaker involved funds that had not been released. Garbin is referring to claims that Chanco about his Ako Bicol colleague, former Appropriations Committee Chairperson Saldico, that the latter made over 13 billion worth of insertions in the 2025 national budget. Sabi ni Pido Garbin, yung na-mentionan niyang pundo ni Chanco were not released, whereas the 529 million worth of alleged insertions for infrastructure projects in Nabotas were already downloaded to the DPWH. Yung sa kanya pala yung na-download na. Yung mini-mention yung 13 billion pesos, insertions daw ni Saldico, hindi man pala na-release. You see, yan ang problema. Yung na-download na dapat ang tingnan. Yung hindi man na-release, anong problema? Hindi man na-release. O di ba, mga kababayan?
Ito pa, report September 25, Philippine Star. Ano sabi rito? DPWH slums defective Manila pumping station. Sabi, floodworks investigators were appalled by an inoperable pumping station in Manila na fully paid na noong 2020 pa. Sabi ni Public Works Secretary Vince Dizon, tapos ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, in Manila Mayor Isko Moreno, galit sila. Sinirmonan yung Manila Public Works official for allegedly milking money from the Sunog Apog pumping station in Tondo by constructing it in phases. Construction of the pumping station began in 2017, panahon ni Digong, costing total 774 million. The DPWH has since allocated an additional 94 million pesos pa para sa repairs. Hindi pa nga nag-ooperate, may repair na agad. Hindi pa nag-ooperate, hindi pa napapakinabangan, nasira na. Kailangan mag-allocate ng additional 94 million. Ito na yung katarantaduhan po. Panahon nito ni Digong. Ito pa, September 24, sa column po ni Jarius Bondok, Tale of Two Flooded Cities of Chanco, Chodoro. Sabi dyan sa column ni Jarius, Nabotas families wade to in from home every day. That's despite billions of pesos in flood controls their city gets each year. Malacanang proposed for Nabotas infrastructure 1.3 billion in 2023, 1.33 billion in 2024. And 930 million in 2025. Congress increased those to 2.0 billion pesos, 1.95 billion pesos, and 2.3 billion pesos. Total 6.3 billion. Nabotas folk may admire the Representative Toby Chanco's prowess with congressional insertions. So kita mo na, siya pala yung involved sa congressional insertions. But Chanco derides colleagues who bloat their own infra funds via cuts from education, health, housing, and defense. Of Nabotas' recent 6.3 billion infra funds, nearly 70% went to floodworks. Not all are reported in sumbong sa Pangulo. The portal itemizes only finished projects. Of 86 Nabotas flood projects in the budget laws of 2023, 2024, 2025, only 34 are listed there. The rest, presumably, are incomplete or non-existent. Chanco brags closeness to President Bongbong Marcos. That transparency portal lacks data is bad enough. The few disclosures raise alarms. A handful of firms dominate the contracts. Top-notch Catalyst Builders, one of the 15 contractors that BBM flagged for cornering flood allocations nationwide, stars in Nabotas. With one frame construction, it booked 120 million worth of projects. St. Timothy Construction of Curly Discaya, also among the blacklisted 15, won 98.4 million. 721 Builders Corporation received 91 million. Earthwork Builders got 87.9 million. Bakit tahimik siya, no? Tahimik si Toby Chanco. Dapat yun ang tutok ng mga dapat niyang ipaliwanag sa mga interviews. Hindi yung pag na-interview siya, babanatan niya si Martin Romualdez saka si Saldico. May sarili din siya na dapat ipaliwanag sana. Na dapat doon ang tutok niya. Hindi yung nangingialam siya sa buhay ng ibang tao, ibang congressman. So ang dami ng mga project sa flood control. Dapat ipaliwanag din ni Toby Chanco bakit binabaha pa yung lugar niya, yung distrito niya. So dapat maging transparent siya. Kasi he's preaching transparency. So makikita ninyo, of the 87 flood projects, only 34 or worth 838
0.97 million ang visible po sa sumbong ng Pangulo. So for a man who is preaching transparency, ito ang tanong, nasaan ang remaining 3.3 billion worth ng projects sa kanyang distrito? Nasaan din ang kompetisyon? Bakit iilang contractors lang ang palaging nananalo sa nabotas? Yan o. Top-notch Catalyst Builders na isa sa 15 contractors na plinag ng ating Pangulo, yon ang kumo-corner ng mga projects sa nabotas. With one frame construction, it booked 120 million worth of project. Yung construction company ng mga Diskaya among the blacklisted sa 15 won 98.4 million. Yung 21 Builders Corporation received 95 million pesos. Earthwork Builders got 87.9 million. So yung nabotas mga kababayan fits the exact pattern being questioned sa mga hearings. Ano yon? O na repeat contractors, paulit-ulit sila. Tapos massive yung mga contracts na nakukuha. Tapos may transparency issues. Pero ang bukang bibig ni Toby Chanco, si Saldico at saka si Martin Romualdez. Yan palagi ang nagiging punching bag sa mga interviews kay Toby Chanco sa mainstream media. Ipaliwanag mo muna yung mga projects kung matino ba yung mga projects sa bakuran mo. Before kang mangialam sa ibang distrito, ibang mga projects sa ibang bansa, before mong pakialaman yung problema ni Saldico na kaya naman niya yung harapin, lalo na si Martin Romualdez, bago mong pakialaman, yung distrito mo muna. Tama, Toby Chanco? So makikita natin dito mga kababayan, si Toby Chanco is not, I think, fighting corruption. He is masking rejection with the bitterness, ampalaya. Hindi kasi manalo, walang mag-nominate sa kanya bilang speaker or magpili sa kanyang iluklok sa sa pagiging chairman man lang ng Committee on Appropriations. Di ba? So I think nagpapanggap na kaibigan ng ating Pangulong Bongbong. Kasi dikit ng dikit po. Pero alata naman po na lahat ng interview sa kanya ay back up or para ma-amplify at ma-justify po ang existence ng peking witness na si Orly Gutesa na booking na po yung kanyang affidavit na nagtuturo kay Martin at kay Saldico, pero yung notaryo ng kanyang affidavit, peke. At hindi na po nagpapakita ngayon. Sabi ni Mike Defensor, nasa poder daw, nasa custody ng Philippine Marines. Pero sabi ni General Browner, wala man na niya. Ever since, wala yan sa amin. Lalong nag-bol-bol yung kwento ni Mike Defensor at saka ni Marcoleta. Kita ninyo? So makikita ninyo dito sa mga kontrobersing ito, mga kababayan, na si Martin Romualdez remains as a leader na may pagrespeto sa due process. And he steps back when needed, tulad ng pag-resign niya bilang Speaker of the House para hindi magamit yung kanyang pwesto, yung influensya, mabigyan ng laya yung ginagawang investigasyon. And he answers with facts. Samantalang si Toby Chanco ni walang mag-nominate para maging speaker or chairman committee on appropriations. Kaya ang ginagawa ngayon, sige pa-interview para gawing punching bag po si Martin Romualdez. Di ba, mga kababayan? Yan, nabutas po, billion-billion na flood control projects. Laging ganyan pag umuulan. Tapos, ang bukang bibig ni Toby Chanco, si Martin Romualdez. And dapat na maging focus ng attention mo kung ano nangyari dito sa distrito mo. Di ba?
Yan ang problema sa tao po. Nakikita yung iba, yung sarili niya, hindi. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid sa mga pulses and other affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product na binibenta namin online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients at for cancer prevention. Ito yung ginagamit po ni cancer survivor actress Maritone Fernandez. Sa mga orders and business inquiries po ninyo, dumiretso na lang po kayo sa aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo sa Eileen Closet kay Ma'am Eileen Rosales. Nakabase siya po sa Amerika.